Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Parang bumalik lang nga tayo sa 90s o early 2000s. Ang Eastern Conference Finals matchup ay sa pagitan ng New York Knicks at ng Indiana Pacers. Rival franchise na parehong hindi makalusot kay Michael Jordan at LeBron James noon. Subalit ngayon ay may pagkakataon sila na makapasok sa NBA Finals. Last playoffs ay nagkatapat ang dalawang team na ito sa second round ng playoffs kung saan umabot ang kanilang bakbakan sa Game 7. May injury nga sila Jalen Bronson, OG Anunoby, Mitchell Robinson at iba pa at wala pang Mikal Bridges at Karl Anthony Towns ang Knicks noon. Subalit hindi din naman natin pwedeng maliitin ang Indiana Pacers na talaga namang nagmumukhang powerhouse team ngayong playoffs. Ang kanilang fast-paced run and gun offense ay sakit sa ulo ng mga team. Malaki din nga ang in-improve nila mula sa nakaraang season at nabaon nila ang experience sa last playoff run nila. Tiyak na magiging kabang-abang ang bakbakan na ito dahil ang mga fans ay magiging involved dito. Two of the best basketball fans at talagang ramdam mo ang home court advantage ng dalawang team na ito. Ang point guard matchup din ni Tyrese Haliburton at Jalen Bronson ang magiging headline ng series na ito. Contrast of style din ang bakbakan na ito mga kaibigan. Ang Knicks nga ay malakas sa half-court set offense and half-court set defense, habang ang Pacers naman ay ayaw nga nilang nakaset ng depensa. Kaya naman kung tatamad-tamad ka nga bumaba ay pagbabayaran mo talaga ito. Kung sino nga magkocontrol ng pace ng game ay malamang sila magwawagi dito. Kaya mga kaibigan, sino ba sa palagay nung magwawagi sa bakbakan na ito? Indiana Pacers o New York Knicks? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Sila nga ay nagbabakasyon na ngayon matapos sa pauwiin ng Minnesota Timberwolves after 5 games. Sa 4 games na out si Steph Curry ay winalis nga sila ng Timberwolves mga kaibigan. Hindi man lang sila nakaisa dito. Kung nakaisa nga sila ay babalik na si Curry. Paliwanag ng 2-time MVP ay everything is lined up na para makabalik siya sa Game 6. Kung nakaisa lang nga na panalo ang Warriors ay 100% nang babalik si Curry mga kaibigan. Dahil nga dito ay sinisi ng mga fans si Jimmy Butler na hindi man lang nga daw nito pinangunahan ng Warriors sa kahit isang panalo para makabalik pa si Curry sa series. Ganun pa man, posible nga bang blessing in disguise ito para kay Steph Curry? Napag-usapan nga natin na ang hamstring ay ang secondary muscle na nagpoprotekta sa ACL natin. Kapag mahina ito ay mas prone ang isang player sa ACL injury, katulad ng calf muscle sa Achilles tendon. Si Curry nga ay hindi tulad ng ibang players ang kanyang galaw. Ibang level nga ang off-ball movement niya at hindi biro ang tinatakbo niya sa loob ng court. Posibleng blessing in disguise nga ang pagkakalaglag ng Warriors dahil kung pinilit ni Steph Curry na maglaro tulad ni KD noon na magtamo siya ng Achilles injury, baka nagtamo pa nga si Curry ng torn ACL mga kaibigan na hindi talaga ideal sa situation niya considering na 37 years old na nga mga kaibigan si Curry. Most likely ay out nga siya nito ng isang season at ang sunod ng balik niya ay 39 years old na siya or turning 39. So talagang malaking what if na lang nga mga kaibigan na naging injury ni Steph Curry sa series sila kontra sa Minnesota Timberwolves. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?